Hello, magandang gabi po. Apoy tumayo. Ama, maraming salamat sa pagpapala sa araw pong ito na binigay mo sa amin sa araw ng kalakasan. Salamat sa mga nakatin at papunta pa lang, gabayan mo po sila. Maraming salamat. Sinasabi mo, ikaw ang dapat papurihan, pasalamatan at sa iyong ginawa sa buong mundo. Kaya karapat dapat ikaw ay purihin at pasasalamatan at aawit kami para sa iyo. Sinisigaw namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Let's give our applause clap to the Lord! Manalapit ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Manalapit ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Ating itaas, aking kamay itataas ka. Pangalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napagkasaya magbigay papuri. Labis na dalag na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Magpagkailanman. Ha! Muli ating awitin. Manalapit ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Manalapit ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka. Pangalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napagkasaya magbigay papuri. Labis na dalag na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Magpagkailanman. Ha! Ha! Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Ating isigaw, isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napagkasaya magbigay papuri. Labis na dalag na nararamdaman.
sa'yo magbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Napagkasaya magbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Sige, tataas! Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Magpagkailanman. Amen! Lahat ng tao na puno ng kagalakan sa puso ay sumigaw na, Hallelujah! Yes, Lord, amen. Maaari po bang sabihin natin na, Jesus, you're the best! Yes, Jesus! Ikaw ang best sa buhay ko! Yes, amen. Lord, Panginoon, nandito po kami sa araw na ito, sa gabing ito, Lord God, para awitan at papurihan ka, Panginoon. Panginoong Jesus, tanging pangalan mo lamang ang aming babanggitin ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito, Lord God. Pagkat ang Panginoon, Ikaw, Jesus, ang pangalan mo, pag na aming binabanggit, nagkakaroon kami ng kalakasan. Panginoong Jesus, ang pangalan mo ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at kaligtasan. Panginoong Jesus, ang pangalan mo ang nagbibigay sa amin ng pag-ibig at pagtitiwala, Lord. At sa pangalan mo, Panginoong Jesus, kami nagkakaroon ng pag-asa. Amen. Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa'yo, magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Saan manggagaling? Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa'yo, magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig.
Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Sa bawat sandali ng buhay kong ito, Panginoong Jesus, hindi ka nagbabago. Mula noon at ngayon, tapat ka sa pangako mo. Pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Pangalan mo, ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang pangalan mo, ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y nananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang pangalan mo, ang aking tanggulan. Jesus, ikaw ang laging kanlungan. Ikaw aking kublihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat kailanman. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang aking tanggulan. Pag-ibig mo ang laging kanlungan. Ikaw ang aking kublihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat kailanman. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Sa aming mga boses lamang,
Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isa pa, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hello. Lahat na ng mic ganito. Hello. Wala. Hello. Yes. Amen. Amen. Okay, so, hallelujah. Puri ng Panginoon. Sige po, bilang pagkilala pa, salamat sa Diyos. Kung nga po tayo ng partner, i-bless po natin sa panalangin. Come on. Get a partner and i-bless po natin. Yan. Amen. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes. Ito pa, palit dito. Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang Panginoon. Ang lahat ng iyong nilalang, O Diyos, mapupurihan ka. Ikaw ang may likha, Ikaw ang may akda. Ang lahat ng iyong nilalang, O Diyos, papupurihan ka. Salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, at maging sa iyong pag-iingat, at sa lahat, at sa lahat, ikaw
at ang iyong nilalang, O Diyos, papupurihan ka. Salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, at maging sa iyong pag-ingat, at sa lahat, at sa lahat. Salamat po, salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, at maging sa iyong pag-ingat, at sa lahat, at sa lahat. Minsan pa mga tinig lang, sabay-sabay natin awitin. Salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, at maging sa iyong pag-ingat, at sa lahat, at sa lahat. Oh, salamat Panginoon, salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, at maging sa iyong pag-ingat, at sa lahat, at sa lahat, at sa lahat. Yes, hallelujah. Salamat Lord sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong mga pagpapala. Salamat sapagkat ikaw ay ikaw. Salamat sapagkat ika'y nasa amin, Panginoon. Kaya Lord, binabalik namin sa iyo lahat ng papurit pagsamba, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Ang sarap pong sabihin yung salamat po, Panginoon, di ba? Okay, so siguro sundan na po natin kung meron man po dito ang meron po kayong pwedeng ikwento. Baka meron po kayong pwedeng ipagpasalamat kasi inawit po natin yung salamat po, Panginoon. And ngayon po, baka po meron po nga po kayong napakagandang pinagpapasalamat sa Panginoon. Meron po ba dito? Ayan, sige, come on. Magandang gabi po sa lahat. Sa SOB family, kay tatay at kay nanay Pastora. Gusto ko lang po magpasalamat kay Lord kasi napakabuti niya po sa buhay ko. Hindi niya po ako pinababayaan. At gusto ko lang magpasalamat kay Lord kasi yung tita ko po, nag-chat po sa akin na ang sabi, magkano ba kayo ng mama mo papuntang Samar? Sabi ko, tiya, sabi niya yung 4K ba, kasya na? Sabi ko, opo, tiya. Sabi niya, sige, gagawin kong 5K, makakauwi na kayo ng Samar sa November 20 po. Na-amaze po ako kasi after 5 years, makakabakasyon po ulit ako sa Samar. At gayon din po si
Graciela po, pinagpapasalamat ko kasi lumaban na naman po siya. Second place po siya sa kanyang pagtakbo. Silver gold po. Amen. Oh, amen. Napakabuti po talaga ng Lord. Kaya maraming salamat po. At yung platuhan ko po ay dati nag-iisa at nasira po. Ngayon may binalik po si Lord. Isang cabinet at saka isang platuhang malaki. Thank you po, Lord. At ganyan po kay Ma'am Shi, maraming salamat po. Amen. Wow, di ba? May tinangay ng baha. May binalik na panibago. Yan. And isang maganda po dun yung kwentuhan niya na after 5 years na hindi po siya nakauwi ng Samar dahil alam po natin medyo expensive yung pang-transpo pero sinagot po ng tita nila. So wow. So sila ni nanay niya ay magbabakasyon for 2 weeks. Yan, wow. Sabi nung iba, sana all. Amen. Glory to God. Amen. So, meron pa ba gusto mag-share? Yan, ang pasalamat sa Panginoon. Yan, kasi masarap na hindi lang natin inawid, kundi ang sarap ding sabihin kung ano ba yung pinagpapasalamat natin na yan. Meron po ba? Yan. Yun. Okay, sige. Amen. Good evening po sa lahat. Short testimony lang po. Pinagpapasalamat ko kay Lord kasi yung asawa ng best friend ko, si Mr. Peter Gibson, imbis na kumuha siya ng housekeeping sa condo nila, ako na yung kinuha nila na regular na mag-aano sa condo nila. Tapos, nung naglilinis ako doon, sabi niya sa akin, Tagalog ko na lang. Nahirapan ako mag-English eh. Sabi niya, Diana kasi tawag sa akin. Diana, bakit hindi ko raw ba't hindi raw ako nagpapatugtog ng worship song? Kasi nung naglilinis ako nakaraan sa condo nila, nagpapatugtog ako ng worship song. Eh, nandun siya sa office, nagdoon ako naglilinis. Sabi niya, ba't di ka nagpapatugtog ng worship song? Sabi ko, ayaw kitang maistorbo kasi nasa meeting ka. Sabi niya, no, it's okay. Magpatugtog ka, gusto ko yun. Sabi niya, ganun. Kaya nung sabi niya sa akin, every maglilinis ka, kailangan nagpapatugtog ka. Hindi pwedeng hindi. Kaya, salamat kay Lord sa opportunity na yun na regular na ako na yung laging magiging housekeeping nila. Kaya glory to God. Thank you, Lord. Amen. Yes. Bukas na pintuan na nagkakalob ng Lord. Meron po ba? Bago natin bitawan. Okay. Kung meron pa? Ayan. Si Brother Rena. Hello. Ako po, magpapasalamat lang po ako. Papasalamat ako bilang isang ama. Binuksan ng Panginoon Diyos ang open doors kay Sarina. Kasi si Sarina, nung pumunta rito, salamat sa mga mentor, kala tatay pastor, kala nanay. Kasi yung pumunta siya rito, nakita niyo yung sitwasyon niya, talagang kakaiba siya. Tahimik siya, nasa isang sulok. Talagang salamat kay Nanay Ani niya, kay Nanay Pas. Hindi niya sinukuan yung anak ko. Kaya ako nasasabi nagpapasalamat dahil si Sarina ngayon, isang ganap na yung bagay na naramdaman niya noon. Ngayon bago na. Kasi gumraduate siya ng college August 14 bilang isang ama. Salamat dahil gumraduate siya. Before na may ganito, nagkaroon siya ng anxiety. Kaya bilang isang ama, nakita ko ngayon yung pagpupursige niya kasi laging sinasabi niya, anak, kasama sa buhay yan. Pag nadaba ka, umahong ka. Huwag kang bibitaw sa Panginoon Diyos. Panginoon Diyos din yung lahat ng sandalan natin. Kahit ako, pag nagugupo, idadasal ko lang. Susumbong ko lang sa Kanya. Bahala na ang Panginoon Diyos gumawa ng ganito. Kaya ako nagpapasalamat kasi si Sarina ngayon, nakita nyo, with August, October, nagkatrabaho siya.
sanay na siya ngayon bumiyahe mag-isa. Nagbabiyahe na siya, hindi na yung takot niya, nawala na. At higit sa lahat, nakakapag-drive na rin siyang mag-isa. Kaya dito, nakita namin ang pamilya dito sa SOB. Kaya maraming salamat sa mga mentor, sa inyong lahat, dahil kinukup nyo kaming pamilya, para magsimula muli, magbago ang aming buhay. Lalo-lalo na sa aking anak, kay Sarina. Amen. Dating may anxiety. Ngayon, ang saya nati, di ba? So, nakawala sa doon sa kanyang dating buhay na talagang parang hindi makaalis ng bahay. Tama po yung sasabi ni tatay niya. No? So, definitely, ang talagang naka-witness ng matindi pagbabago. Kung may nakita man tayo, siyempre magulang. Na dati parang takot silang babiyahin mag-isa. Lagi nandyan sila. Pero ngayon, sinasabi na Sarina, pa, chill lang kayo, chill. Ma, chill lang kayo. I can manage myself, no? So ngayon, bumabiyahe na sa trabaho, no? So nakakatawa, and hanggat maaari, sinisikap niya makakaabol ng midweek. So, God is amazing. Kasi Lord talagang kumilos sa buhay natin. May mga bagay na hindi mo akalaing nangyayari. Kaya purihin ng Panginoon. Amen. Meron pa po ba? Baka dahil doon na-inspire kayo doon, baka meron pa. Okay? So, ayun, meron. No? So, sabi sa inyo, kailangan lang talagang may magsindi. Yan. Good evening po sa lahat. Gusto ko po mag-thank you kay Lord sa ginawa niya sa akin. Matagal ko na po gusto to sabihin dito sa harap. Alam po ng mentor ko yun. And before po ako mag-second year, may po kami, exam na aanuhin yung SAT po para ipagpatuloy namin yung course namin. Eduk po kasi ako. Noong una po, kinakabahan ako, baka hindi po ako makapasa doon kasi alam ko rin po sa sarili ko na hindi ko po talaga kaya. Pero nung time na malapit na yung exam, pinagpe-pray ko po yun kay Lord and sinasabi ko rin po sa mentor ko yun about po doon. Tapos sinasabihan niya po ako na kahit kinakabahan po ako, in-encourage niya po ako na galingan ko pa rin. And po noon, nung before po mag-exam, sobra po talaga yung kaba ko. Pero nung nag-e-exam na po ako, nawala po yung kaba ko for the first time. Every exam po talaga kinakabahan ako kasi alam ko na hindi ako papasa. Pero ang galing ni Lord, noon hindi niya talaga ako kabahan. Tapos po, after noon, habang nag-aantay ng result, pinag-pray ko kay Lord na okay lang kahit di ako makapasa. Kasi baka may mas better pa na opportunity para sa akin. Pero ang galing ni Lord. Kasi binigay niya po sa akin yun. Pinasa niya po ako sa ASAT. And kung papala rin po, first teacher po sa family namin. Sana po mapagpatuloy po. Ayun lang po. Amen. Ba? Araw ni Ani ngayon, bakit yung mga tao mo mahihina loob, no? Hingi kayo ng lakas ng loob sa mentor nyo, no? Amen. So, meron pa po ba? Baka naman magtampo kayo kapag hindi kayo na pagbigyan. Yan. Meron pa po ba? Last call. Amen. Misa kasi yung pisa lang, pag naumpisa na, dire-diretso na, di ba? Amen. So, again, we would like to thank the Lord. Yun nga, nung last Saturday, na tayo po yung nakapag-Bible study sa Wawa. Nakakatuwa, ang dami din pong kalalakihan. Kakaiba po yun kasi puro kalalakihan. So, and then at the same time, nagkaroon tayo ng kids zone doon, biglaan. So, ang dami din pong bata na naka-attend po doon. So, I believe ito na po yung pasimulan ng panibagong open door sa ibang lugar na ating pong nakita sa mga ilang pangitain natin na tayo po ibibigyan pa ng Lord ng maraming lugar na bubuksan para ilapit ang maraming kaluluwa sa Panginoon. So, ang very challenging lang po doon, puro lalaki. Imagine mo, ang hirap imbitahan ng mga lalaki. Kasi talagang lalaki, may konting yabang kami sa buhay. No? Parang kaya namin to, nakakalis.
macho naman. So, pero doon, nakakatawa dahil meron nga time doon, nag-sharing kami, merong si pinakamatanda doon eh. Humuhugot pa eh. Oo, sabi niya, meron po talagang wala nagmamahal. Wow, diba? So, humuhugot si tatay eh. Buti lang, puro kami lalaki doon. Yan. So, and at the same time, ay nakakapasya na rin po tayo sa lugar ng Rosario Wawa. So, napunta natin ilang mga bahay po ng ating mga kasamahan doon. And praise God, kasi nakita po natin yung lugar, ang dami pong tao doon. So, ang dami pang mga kaluluwang pwedeng ilapit sa Panginoon. Kahit na marami pong mga churches sa paligid, hindi nangangahulugan, lahat ng mga kaluluwa ay napuntahan na. So, lahat ng simbahan, kaya naalala Lord na maraming churches, Christian churches, kasi para makupkup po natin, madala po natin sa Panginoon ang maraming kaluluwa. So salamat din po tayo, nagkaroon ng mapayapang eleksyon po ang United States of America. Tapos na po ang eleksyon at meron na pong naging resulta. Ang bilis, no? So kagabi lang yung eleksyon eh. May result na ngayon sa atin eh. Ilang araw bago dumitaw yung result. So ang bagong uupong pangulo again, yung dati nang na-elect na pangulo, no? So siya po ay nagbabalik si Trump. So si Trump po ay isang mananampalataya din po. Natatandaan ko nung campaign, sinasabi kasi maraming siya ang pinaka-famous. Siya sa mga pinaka-famous ngayon. Sabi niya, no, not me. Jesus Christ is the famous. No? Siya ang famous, hindi ako. Nagkataon lang talaga na, yun, nakilala siya, pero definitely, ang pinaka-famous ay walang iba kundi ang Panginoon. So, kasi po natin ipagpasalamat, no? Wala po sila sa piling natin physically, pero kadalasan po, nasa live stream din po sila. So, isang araw po ay nag-celebrate ng ika-7 taong birthday po yung anak ni Carl at ni Claire. So, pinaabot natin ang ating magbati, 7th birthday. And bukas naman po ay second birthday ni pinakatahimik na bata, no? So, si Gidi, yan. So, hindi siya ma-permiss sa Gidi, sa Gedli. So, ayon ng Gedli, so, happy birthday, yan. So, okay, kung wala na po, ay ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan, ang buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan, ang buhay ko iyong alam,
nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, Yes, hallelujah. kay buti mo. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salila ikatapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na nga iba, Panginoon. Yes, hallelujah. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Kayo na, Panginoon, pinahayag ang kabutihan mo. Salamat, Panginoon, kasi tinuturuan mo kami magbilang ng mga positibo, mga blessing, rather than, Panginoon, sa mga problema. Dahil alam po namin, Panginoon, mas higit ang mga blessing na galing sa iyo kaysa mga problema ang aming dinadaanan, aming naranasan. Kasi sa bawat pagpintig ng aming pulso, nangangahulugan, bine-bless mo kami ng buhay, binibigyan mo kami ng lakas, binibigyan mo kami ng chance, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, ipaglingkod namin sa iyong aming buhay. Ibalik sa iyo ang papuri at pagsamba, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Yes, amen. So bago ko po tawagin ang ating tagapagbigay update, pagbati ay nais ko pong ihilingin po sa bawat sama po natin sa prayer po yung sister po ni ating Prime Leader John Bigalbal. Siya po ay kasalukuyan nasa hospital. Nanganak po siya pero need po ng prayer, especially dun sa baby. Medyo talagang kailangan po ng prayer. So hindi pa kasi alam so kaya pag-pray po natin na maging okay pareho yung nanay tsaka yung baby. So kailangan po ng maraming panalangin. Yan. So ayun, ganun po si Sister Lala po, ating Prime Leader Lala po, may sakit din po, hindi siya nakapasok today, kaya po wala yung family. So pag-pray po natin yung mabilisang recovery. Lalo po yun, malalapit po yung ating isang major event ulit, baptism, kaya sana po wala na pong magkakasakit. Okay, so tawagin po natin ang ating Prime Leader Allen para sa mga ilang updates. Thank you po, Pastor. And good evening po sa lahat. At isang mapagpalang gabi po
Sige nga po, pakingitian mo nga yung katabi mo ng napakagandinti na talagang nakakapagbago ng mood. Ayan. Sige po, dumako po tayo sa ating mga announcement. Bago po yan, kailangan po tayo magsaya dahil merong mga nag-birthday at magba-birthday. So, nung November 1 po, nag-birthday po si Travis Dirk Agaw at ang aking mami na si Alice Bautista. Ayan, nung 2 po si Rosaline Lucin, 7 po si King Gideon Santera. Ayan, bukas po yan, birthday po ni Gidi. Ayan, 8 po Bianca Torres, 9 Mary Grace Herona, at kasabay niya po si Akimo Banawan. At sa 10 po, ang ating prime leader, si Jess Praise Ramos, birthday po siya. Kasabay din po ni Sister Isabel Agaw. At 11 po, Marie Chris Figueroa. Sa 12 po, si Stephanie Rodriguez, si Masti Oreo, at si Roel Abing. Meron po ba tayong mag-anniversary? Ayan, wala po. Sige po, batiin po natin sila ng napakasayang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, sa mga nag-birthday at magpa-birthday, patuloy po ay grant the Lord ang desire ng inyong puso at more open doors para sa inyo. At tuloy-tuloy din po ang ating services. So, every Sunday po ay 9 o'clock po tayo. At meron din po yan din live stream. So, we encourage you na i-share din po natin yung ating live stream para makonect din po natin yung ating mga kaibigan. Ayan. Every Wednesday naman po ang ating midweek service, which is today, 6:30 p.m. po yan. At every last Wednesday of the month, ang ating Intercessors Night. At ayan po, abangan din po natin yung spoken word na gaganapin po ng Kids Zone this coming Sunday. This coming Sunday po yan. Ayan. At yung ating water baptism. Ayan, may umabol po ng ng birthday. So, magba-birthday po this coming November is si 4, si Clarel Juicy Palino. Ayan. Happy birthday po. Ayan. So abangan po natin yung this coming Saturday, ang ating water baptism. Kaway-kaway naman po dyan sa mga magpapa-baptism this coming Saturday. Ayan. Yan, let's be excited dahil may gagawin ng Lord. Ayan, so November 9 po, yan Saturday. So, ang place po niyan ay doon sa Chairman Private Resort sa GMA. So, searchable din po yan sa sa Maps, sa Waze, or sa Google Maps. Ayan, so ang registration fee po natin ay 50 pesos. So, mag-reach out lang po tayo sa ating prime leader na si Sister Annie Asisio. So, ayan, travel reminder for Kawit members. So, ang meeting place po natin ay dito po sa SOB Kawit Church. So, ang assembly time natin ay 6 a.m. So, aalis po tayo ng 6:30 a.m. So, wag po tayo malilate. Ayan, so, passengers per car, ayan, to be announced po yan. So, reach out lang din po tayo sa ating mga mentors kung may mga tanong. And wear your baptism attire upon arrival. So, ano yung mga kailangan gawin? Kailangan natin dalhin yan. So, personal hygiene, swimwear, at white t-shirt po, or rash guard. Any undershirt is recommended to wear underneath the white shirt. So, wag naman po yung yung masyadong revealing. So, extra clothes naman po. And pack lunch. Yan, na shareable. Ayan po. At ayun po, isama din po natin sa prayer si Prime Leader Lana na mag-e-exam po ngayon, na bigyan siya ng knowledge and wisdom ni Lord na makapasa po sa kanyang exam. Ayan, so andyan po yung QR code,
Grabe, napaka high-tech na ng mga may mga QR code na. So, pwede nyo po yan scan para mas madali po natin mahanap yung place nung ating ipag-water baptism. Ayan, so, ayan, tuloy-tuloy po tayo. Patuloy din po natin isama sa prayer ang ating FES. So, F is for family. Ayan, so E for empowerment. Ayan, humahabol pa pala yung ano, no? Meron tayong mapa. Ayan. Ayan, pwede nyo pong picturean po yan. Ayan, para hindi po tayo maligaw. So, ayan po yung ano, no? Yung place na pag-water baptism natin, yung Chairman Private Resort. Tapos papasok lang po tayo doon sa loob. Tapos mga konting lakad lang sa bandang kanan. Nandun na yung ano, yung Chairman Private Resort. So ang sasakyan po natin sa kabila doon sa tapat. Ayan yan. Diyan sa may tapat, ayan. Sa tapat mismo. Kasi medyo hindi malaki po yung sasakyan, so hindi po kasya doon po sa loob yung mga sasakyan. So kung may mga question na, so lapit lang po tayo sa mga mentors natin, sa ating mga pastors at kila pastora kung may mga tanong. Yan, so after po ng service, no, stay muna din po yung mga boys po natin para may tutulong po tayo doon sa baba. Yung mga plywood ay aayusin po natin yan. So, yun, so at patuloy din po natin ipanalangin yung mga, yun nga yung mga nakakaramdam ng sakit. So, lagi po natin ipanalangin yan kasi wala pong imposible sa Lord na anumang sakit ang mga nararamdaman po natin ay kaya niya pagalingin. Amen? At sige po, dumako po tayo sa parte ng ating pagsamba, ang ating pagbibigay. So, sabi po dito sa Lucas 6 verse 38, pwede po ba sabay-sabay po natin basahin in count of 3? 1, 2, 3. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Amen? So, ngayong November or malapit na matapos yung open doors, pero alam niyo po ba, hindi pa tapos ang Lord para ibigay yung open doors sa inyo. So, sino po gusto dito makatanggap ng siksik, liglig at umaapaw? Kaya magbigay po tayo ng may kagalakan sa Lord. God bless po. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in a manger as he sleeps. Whenever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts, and may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on the first Christmas morn bring us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice. Come and sing the
a Christmas carol. With one big joyful voice, proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Amen. One, two, three, R. 2024, ay Connection, pintuan ng makalangit na pagpapala, breakthroughs at oportunidad na magbukas. Ang taong ito ay aking pinakadakilang taon. Dahil mga dakilang pintuan ang bukas na bukas para sa akin sa taong 2024. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, LA. Yan, sa panguna sa ating declaration. Yan. So, maybe iba tatanong bakit pag prayer meeting napakarami nating mga kanta. Kasi pag midweek po natin, iba yung atmosphere, iba yung need, no? Iba yung flow, no? So, ang sarap mag-worship sa Panginoon. Although, ang Sunday, of course, ganun din naman. Kaya lang, iba pag midweek eh. Kasi dito yung mas malaya yung pinapayag pag yung testimony nyo. So, pero of course, hindi naman po tayo aalis na wala tayong baon. So tonight, again, nais po natin ibigay isa sa mga prime leader po natin. Prime leader po natin na siya po ay graduate po ng journalism. Tama ba? Sa De La Salle University, DASMA. UST pala. Pinag-away ko pa yung dalawa na. University of Santo Tomas. So, di ko po papatagalin. Siya po ay isa sa mga... Siya pong head ng ating dancer. So, let's welcome Prime Leader Annie Asisio. Amen. Sige nga po. Bago po ako magsimula, gusto ko pong batiin niyo po muna yung katabi niyo ng Happy Midweek. Ayan. Siyempre po, dahil lagi tayo ay para kay Lord, kailangan happy tayo. Sige po. Before din po tayo magsimula, siyempre, meron din po akong gustong itanong sa bawat isa. So, alam naman po natin na may mga pinagdadaanan tayong tests or battles. So, lahat tayo merong pinagdadaanan. And I know na iba-iba po yan. Iba-ibang level. Pwedeng sa work, pwedeng sa school. Ayan. So, tanong ko po sa inyo, what life tests or challenges are you experiencing right now? Ayan. Ano pong life tests or challenges yung na-experience nyo po today? So, pwede po itong makakos sa atin ng mga iba't ibang feelings. Yung iba po, madaling mag-give up pag may test. Yung iba po, nagbe-breakdown na. Yung iba po, nade-depressed. Sometimes, in the midst of the test, we experience trouble, ayan, exhaustion, surrendering, and sometimes, it causes us to stop. Pero ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo that in the middle of the test or in the midst of the test, we must give our best. So, ang title po natin sa gabing ito ay
giving your best in the midst of the test. Ayan, before po alam ko po na lahat tayo ay binibigay ang best para kay Lord. Kung kayo nga po ay binibigay lagi ang the best para kay Lord, makarinig nga po ng amen. Yan. So, sa gabing pong ito, gusto po natin maramdaman kung ano nga po ba yung best na pwede nating ibigay kahit na marami po tayong pinagdadaanan. Sabi po dito, basahin po natin to sa Nehemiah chapter 6 verses 1 to 9. Ayan. So, basahin po natin yan ng salitan. Ako po sa unang verse, then kayo po yung sa susunod. Again, Nehemiah chapter 6 verses 1 to 9. Verse 1, Sanballat, Tobiah, Geshem, the Arab, and the rest of our enemies found out that I had finished rebuilding the wall and that no gaps remained, though we had not yet set up the doors and the gates. Verse 2, 1, 2, 3. And Geshem sent a message, wait lang po, para wala po tayo energy. Di ba po ang ano natin ngayon? Giving your best. Kaya po ibigay po natin yung best sa ating pagbabasa. In the count of 3 again, 1, 2, 3. So I replied by sending this message to them, I am engaged in a great work, so I can't come. Why should I stop working to come and meet with you? Verse 5, 1, 2, 3. And this is what it said. There is a rumor among the surrounding nations, and Geshem tells me it's true, that you and the Jews are planning to rebel, and that is why you are rebuilding the wall. According to these reports, you plan to be their king. And verse 8, I replied, there is no truth in any part of your story. You are making up the whole thing. Verse 9, sabay-sabay po tayo. They were just trying to intimidate us, imagining that they could discourage us and stop the work. So I continued the work with even greater determination. Amen. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mag-pray. Yes, Lord, Heavenly Father, maraming salamat po sa opportunity na ibinigay niyo po sa akin upang makapag-share ng inyong words. Nawa, Lord God, ay kayo po ang kumilos sa buhay ng bawat isa na naririto. Not my words, Lord God, but your words be listened or be heard by these people. And itago niyo po ako sa inyong likuran. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sabi po dito sa Tagalogin po natin yung last verse, alam kong tinatakot lang nila kami para mahinto ang paggawa namin. Pero nanalangin ako sa Diyos na palakasin pa niya ako. So, yun nga po yung sinabi natin kanina, di ba? Marami po tayong pinagdadaanan. So, bibigyan ko lang po kayo ng a bit of background kay Nehemiah. Who is Nehemiah? Si Nehemiah po, siya po ay isang cupbearer nung hari, nung time po na yan. And nung time po na yan, nasa Persia sila, pero nalaman niya na yung Jerusalem, yung pader ng Jerusalem na nagpoprotekta sa kanila, gumuho. So ibig sabihin, kahit sino pong kaaway nila nakakapasok sa Jerusalem upang gawin silang slaves, pahirapan sila. Pero si Nehemiah, nagkaroon siya ng conviction na, tulungan niyo ako, Lord, kasi gusto kong i-rebuild yung walls ng Jerusalem. Gusto ko po silang tulungan para makabalik sila sa'yo at maprotektahan din sila. So, throughout the time na nagbibuild siya or kasama niya yung mga Israelites na nagbibuild ng walls, humingi siya kay God ng lakas. Kahit na marami silang pinagtadaanan throughout that process, marami po silang threats na sabi po kanina, di ba, tinatakot nila kami. Pero in 52 days lang po, 52 days, biruin niyo po, pader ng buong city, natapos nila. Dahil po nagpatuloy po sila, they gave their best, kahit po na meron silang pinagdadaanan. Ang sabi dito, Nehemiah gave his best. So how can we do our best while facing the test?
Ano nga po ba yung character ni Nehemiah na pwede po nating i-apply sa buhay natin, na kahit meron po tayong pinagdadaanan na problema, pwede pa rin po natin ibigay yung best natin sa paglilingkod. Una po, believe in God's plan. Ayan. So, believe in God's plan. In verses 1 to 4 of the chapter, ang sabi po dito, maraming tao ang nag-distract. May maraming taong ginamit ng kaaway upang i-distract, takutin sina Nehemiah. Na lumapit sila po sa kanila at sinabi na hindi nyo kaya yan. At sinabi din na bakit nyo ginagawa yan? Para lang yan mag-rebel against sa king. Para lang yan gumawa o mag-revolt. So may mga challenges na dumating sa buhay nila na minsan, nagpupush po sa atin para sumuko. Wala naman po siguro dito yung hayahay lang palagi yung buhay, di ba? Lahat po tayo may sari-sariling problema. Mabigat man yan, or yung iba po, para sa paningin ng iba, madali lang, pero para sa atin, mabigat na. Everything po na pinagdadaanan natin, minsan, mapapatanong ka pa na, Lord, bakit ko nararanasan to? Lord, bakit ito yung problemang kailangan kong pagdaanan? Pero si Nehemiah po, imbis na matakot po siya, naniwala pa siya sa plano ni Lord. Imbis na nakinig siya dun sa mga tao na tinatakot sila, na sinasabi sa kanila na hindi mo ginagawa mo lang yan para sa sarili mo. Sabi niya, walang katotohanan yung sinasabi niya at mananatili lang siyang naniniwala sa kung ano ba talaga ang plano ni Lord. Ang sabi po dito, we must stay focused din sa plano ni Lord sa atin. Kasi po sa lahat po ng pagkakataon, kapag tayo po ay nagpa-distract sa kaaway, pag tayo po ay nakinig, hayaan lang po natin na isang sabi ng kaaway ay magpa-discourage na po sa atin. Pwede po yun ang maging rason na hindi na tayo magpatuloy kay Lord. Pwede po yun maging rason ng downfall po natin. Pero sabi po nga ay, in times like this, that we must remember, we are never without purpose. Kailangan natin pagdaanan ang maraming trials at tests dahil may plano ang Lord sa buhay natin. So, kung ano man po yung pinagdadaan natin ngayon, lagi po natin tandaan, God has a purpose. God has something planned for me. Yan. So, una po, again, believe in God's plan. Pangalawa, engage in prayer. Engage in prayer. Ang sabi po sa verses 5 to 9, Nehemiah sought God's guidance even though he was threatened and being distracted by his enemies. Sabi po doon, di ba, humingi pa ako ng kalakasan sa Diyos. Kasi po, sa buhay po natin, may times na sa sobrang frustrated po natin sa problems natin, may times na lalo pa tayong lumalayo kay Lord, di ba? Yung imbis na lalo pa tayong lumapit sa Kanya, lalo pa tayong humingi ng tulong sa Kanya, lalo pa po tayong nalalayo kay Lord na, Lord, magpapahinga lang po muna ako. Lord, sorry po, kasi hindi ko po muna kayang mag-serve sa inyo. Hahanapin ko po muna ang sarili ko. Kahit po ako naranasan ko yan. Naranasan ko po yan dati dahil akala ko kaya ko. But I experienced na the more na lumayo ako kay Lord, the more na mahihirapan ako. Na-experience ko na wala si Lord sa buhay ko. At mas mabuti nung bumalik ako sa Kanya kasi mas nagkaroon ako ng guidance through my mentors. So, instead na lumayo tayo sa Kanya, lumayo tayo sa church, lumayo tayo sa mga mentors natin, sa mga leaders natin, lalo pa tayong lumapit kay Lord dahil siya lang po ang tanging makakatulong sa atin. Lalo pa tayong mag-engage in prayer, lalo pa tayong mag-attend sa service, lalo pa po tayong mag-serve sa Kanya. Dahil sa mga pinagdadaanan po natin, habang may problema tayo, mas napapagaan yung buhay natin, mas napapagaan yung pakiramdam natin pag nanampalataya pa rin tayo kay Lord. Ang sarap sa feeling na mag-worship habang may dinadala ka, no? Iniiyak mo lang kay Lord. Dahil ibig sabihin, binubuksan mo yung puso mo sa pananampalataya sa Kanya. Ang sabi po dito, let's make prayer our first response in every test we face. Because it will help us realign our hearts to God's will and give us the clarity and strength we need. Sa lahat po ng pinagdadaanan natin, ang unang response po natin, hindi magmukmok, hindi lumayo sa mundo or lumayo sa mentor, lumayo sa church, kundi mag-pray pa tayo, mas lumapit pa po tayo. Yan. So again, number 2,
engage in prayer. Pangatlo po, show courage. Yan. Sa verse 9 po, yun nga po, ini-intimidate po kasi si Nehemiah. Sinasabi sa kanya, hindi mo kayang gawin yan, na kaya mo lang ginagawa yan dahil may sarili kang agenda. Tinatakot siya na kapag pinagpatuloy mo pa ang pag-build ng wall, lahat kami magre-revolt sa'yo, na susumbong pa nila sa King of Persia. Pero ang sabi ni Nehemiah, hindi siya matatakot. Kasi ini-intimidate lang siya. Tinatakot lang siya para matigil. Kasi po tayo, the more na hinahayaan po natin yung takot na pumasok sa sarili natin, the more po na maaaring mag-overthink tayo, ma-discourage po tayo. Ako po, yan yung testimony ko dati, na-share ko kay na Pastora, kay na Pastora Jaya din, nung mentor ko pa siya, na dati po ina-anxiety din po ako. Sabi ko, lagi po ako nag-overthink. Konting-konting bagay. Sabi ko na, paano po pag ganito? Paano po pag ganyan? Paano po pag hindi natuloy yung ganito? 'Di ba? The more na nakakaisip tayo ng negative things, instead na positive things, mas lalo tayong napapalayo kay Lord. Mas lalo tayong nasa-stop sa kung ano yung gusto niyang gawin sa atin. Sabi po dito, showing courage means stepping up and facing our challenges rather than running away from them. Kasi this can also turn into magnetic faith. Ano po ba yung magnetic faith? Nakakahawang pananampalataya. Pag nakita ka po ng tao sa tabi mo, sabi, alam nila may pinagdadaanan yan na. Yung katulad po ng shinare kanina ni Tita Evelyn, na may pinagdaanan sila. Pero nag-testimony pa rin po siya. Ibig sabihin po, pinapasalamatan niya pa rin si Lord dahil ligtas sila during that time. And gusto din po natin i-appreciate sina Sister Abby and Brother Jonas. Kasi po sila, they showed courage in the middle of the, yung unos po, yung dati po, yung nakaraang bagyo, yung bagyong Christine. They opened their doors, so tinulungan po nila yung Hate family, yung Hate children, lumapit po sa kanila dahil gusto pong mag-evacuate muna ulit doon sa office ni na Ate Abby. Tapos ang reason po nila doon, nung nagpaalam sila kay na Pastora, bakit nila gustong gawin yon? Ang reason nila doon kasi gusto nila, walang kuryente, walang tubig. Tapos, syempre, pag walang kuryente, walang tubig sa bahay nyo, di ba nakakatamad umalis? Pero ang reason po nila, kasi gusto nila magsimba kinabukasan. Saturday night po kasi yun eh. Sabi na, gusto po namin mag-evacuate po muna sa office nila dahil para po makaligo, makapag-ayos, at maging ready. Desidido po sila na makapag-church despite na may challenges silang pinagdadaan. And they showed courage. And na-appreciate po natin yun kasi nakita po natin sa kanila yung puso na kahit may pinagdadaanan sila, gusto pa rin nilang magsimba. Gusto pa rin nilang lumapit kay Lord dahil naniniwala sila na pag lumapit sila kay Lord, mas lalong matutulungan yung situation nila. Tapos po, kinabukasan din, bago sila umuwi, may kuryente na. Di ba? Parang asarap po sa feeling na gano'n na, Lord, pag ikaw ang inuna ko, alam ko na may mga mabubuting bagay na mangyayari sa buhay ko. Kahit ngayon meron tayong pinagdadaanan, si Lord pa rin ang nakakagapay sa atin. And magta-translate po ito, mahahawaan po natin yung ibang tao na nasa paligid natin. Lalo po pag narinig nila yung testimony natin, sobrang nakaka-bless po makarinig ng testimony ng ibang tao. Ako po, isa po yan sa mga encouragement sa akin. Na tuwing naririnig ko po yung testimony ng mga tao dito sa church, mas naiengganyo po ako, mas namomotivate ako na magpatuloy kay Lord. Kaya po sana kayo, ganun din po. The more na nakakarinig tayo ng testimony, the more na nakakarinig tayo na, ay, sige, to, may pinagdadaan ng problema yan, na to the point na kung ako yan, baka sumuko na ako. Pero sobrang blessed kasi siya, hindi siya sumusuko, kaya ako, hindi rin dapat ako sumuko. Diba po? Ayan. So, again, show courage. We are not defined by our sufferings. We are defined by our Savior, Jesus Christ. Ang sufferings po natin, hindi po yan yung magde-define sa atin. Hindi ka makikita ng tao at sasabihin sa'yo, ay yan, broken family yan eh. Ay yan, walang pera yan eh. Hindi po. Makikita nila, lalo kung if you're showing courage, makikita nila, ay yan, sobrang lakas niya. Nagpapatuloy siya kahit mahirap yung pinagdadaanan niya. So, let us not let sufferings define us. Let us be defined by our Lord Jesus Christ. And lastly, so ang bilis lang no? Pero lastly, take action.
Sabi dito, take action. Sa Nehemiah chapter 6 verses 15 to 16, ang sabi dito, the wall was finished just 52 days after we had begun. When our enemies and the surrounding nations heard about it, they were frightened and humiliated. They realized this work had been done with the help of God. Sabi po dito, di ba despite na may nakakarinig silang threats na, sige pag nagpatuloy ka, ganito ang mangyayari sa inyo. Nagpatuloy pa rin po sila. Hindi lang po sila nag-pray, hindi lang po sila nag-devotion, kundi nag-take action sila. Kumilos sila para matapos yung wall. Pero mo in 52 days, kumbaga ang Jerusalem parang isang town yan eh. Parang Kawit, ganon. Isang town. Ang laki po nun. Pero in 52 days, natapos nila yun. Pero kung tayo po ngayon sa dami po ng bagyo na pinagdadaanan natin ngayon, parang kahit hindi tayo i-threaten eh. Ang hirap. Kaya pa nga lang, inaabot na ng ilang taon bago mabuo, di ba? Pero sila 52 days lang dahil they took action. Hindi lang sila nagbabad in prayer, nagbabad din sila sa pagkilos sa Panginoon. They gave their best in order to serve, in order to build the wall. Sabi po dito, Nehemiah and the people of Jerusalem became victorious because they acted on their goals. Ayan. Sige, ayan. So again, Nehemiah and the people of Jerusalem became victorious because they acted on their goals. So, taking action is important. Sobrang halaga po ng pagte-take ng action. Dahil sa atin po, hindi enough yung magpe-pray lang tayo. Dapat, kumikilos din tayo. Di ba may kasabihan tayo mga Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Katulad po yung share po natin kanina kay na Sister Abby, kay na Brother Jonas, and sa Hati Children. Imbis na intayin lang nila na magkaroon ng kuryente, nag-take action po sila. Nag-pray sila, naniniwala sila na si Lord ang magbibigay sa kanila ng kalakasan, mapagtatagumpayan nila yung nararanasan nila na yon. At the same time, nag-decide sila na dito yung gagawin namin, ito yung plano namin para makapunta pa rin kami ng Sunday. Diba? They took action. Hindi lang po sila basta-basta nag-pray, hindi lang po sila basta-basta nag-devotion. Diba? Ang sarap po kaya sa feeling na makita yung pinaghirapan mo may bunga. Ang sarap po sa feeling na yung pinagpe-pray mo, habang kumikilos ka, habang ginagawa mo yung best mo, nagbubunga. So, sa paghingi natin ng kalakasan through prayer, dapat din nating ibigay yung best natin na paglilingkod sa Diyos. And making sure that we don't easily give up on our challenges. Sabi dito, we must always follow through and do the work required to finish the test. Kailangan po, gumawa tayo ng action para malagpasan po natin yung test. Hindi lang po tayo, kuwari, magkakasakit ka, pero hindi mo gagamutin. Pero sabi mo kay Lord, sana pagalingin mo ko. Di po gagaling yan kung kayo po mismo, hindi po kayo, di ba? Kikilos din, hindi rin magpapadoktor. Kaya po si Lord, binless tayo ng mga doctors, binless tayo ng mga pharmacists, dahil sila din po ang tutulong sa atin. At mag-aano sa atin sa pagpapacheck up, ganyan. Tayo sa spiritual lives natin, kaya pag may pinagpadaanan tayo problema, kaya tayo binigyan ng mentors, ng pastors. Dahil sila yung tutulong sa atin throughout our journey. Hindi tayo matutulungan ng pastor at mentor natin kung tayo mismo hindi nanghihingi ng tulong. Di ba po? So, take action. Kahit po ako, just recently, sobrang dami pong napagdaanan. Hindi naman sobra. And it might look like, lang siya, mababaw lang sa ibang tao. Pero for me, isa po yan sa mga nag-cause din sa akin, isa din yun sa mga challenges sa akin. So, una po yung nagkasakit ako. After po natin mag-worship through music nung July pa yata yun, or August, may pabalik-balik na po yung sakit ko. And that caused me to not be able to attend sa GMA. May times na kailangan ko pa i-move yung VG ko kasi pabalik-balik sakit ko eh. Ubo, sipon, lagnat, hika. Tapos kahit anong paggagamot ko, hindi siya nawawala. Pero sabi ko, kahit gustong-gusto ko sumama ng GMA, Pastora, papahinga po muna ako kasi po hindi ko po kaya. Hindi kaya ng physical na katawan ko. Nakapag-hinder yun sa akin para mag-serve. Pero sabi ko,
kahit na nilalagnat ako, kahit inuubo ako, kahit hindi ko kaya nung araw na yon na tumayo, sabi ko, Lord, hindi pwedeng lalagpas ang Sunday, hindi pwedeng lalagpas yung midweek, yung Saturday practice ng FG na hindi ako nakaka-attend. Dahil kay Lord ako nakakahugot ng kalakasan. Kaya kahit po nagkasakit ako that time, sabi ko, Lord, alam ko pagagalingin mo ko, kaya magpapatuloy lang ako maglilingkod sa akin. And after po nun, siguro after mga 2 months, gumaling po ako, kahit matagal, pero dun na-test kasi yung strength ko, gaano kahaba ko kayang maglingkod kay Lord despite na may ganito akong pinagdadaanan. And then, sa finances pa po, isa po yan sa mga problema na nakararami today talaga, ang finances. Recently po, my sister just graduated and I graduated last year. So, actually, 1 taon pa lang po ako nagtatrabaho full-time. Kapatid ko, wala pang 1 taon. Mag-1 taon na. Ayan, 1 taon na siya nagtatrabaho. And, syempre, after you graduate, hindi naman po agad-agad mataas yung sahod natin. And, kaya po yung dad po namin, kahit broken family kami, tinutulungan niya pa rin kami sa expenses sa bahay. Pero dahil nga po, 1 year na, parehas na kami may trabaho magkapatid, nararamdaman namin, unti-unti na siyang bumibitaw sa expenses namin. Which is very hard for us, kasi nag-a-adjust pa lang kami. Pero sobrang blessed pa rin talaga. Thank you pa rin kay Lord. Dahil kahit na gano'n ang nangyayari, ako po, second job ko pa lang after I graduated. After I graduated, na full-time. Pero binless na niya ako ng isang trabaho na more above average yung salary expectation. Na kung iisipin ko, Lord, ano pa po yun? Tapat pa po sa field ko. Sa journalism, ano po ako, editor sa isang magazine. Kaya sabi ko, Lord, ang galing kasi wala akong qualifications na sobrang angat na katulad na iba na maraming experience. Pero binigyan mo ako ng trabaho na ganito, na may ganitong sahod. Para hindi ko lamang matulungan yung pamilya ko sa finances, matulungan ko din yung church. Kasi yun po yung pinapangarap ko eh. Magkaroon tayo ng sariling building. Yun yung pinapangarap ko na every time na may nasasahod po ako, tinatabi ko na agad yung para kay Lord. Hindi pwedeng magalaw yon, hindi pwedeng mapunta yun sa expenses. Ay, Lord, pasensya na, babawasan ko muna yung abonuhan ko kasi yung ganito, yung ganyan. Hindi. Sabi ko, Lord, yung para sa'yo ay para sa'yo. Kaya kahit po sobrang hirap sa financial aspect, Lord, para sa'yo ay para sa'yo. Pero, syempre po, hindi naman lahat cupcakes and rainbows. Ayan. Sa work ko po, 6 months in, magkakaroon po ako ng performance review. Titignan kung, kasi freelance contract po ako right now sa work ko dahil international company siya. And I was expecting sa review ko na good. Kasi biruin niyo po, nag-OT ako ng walang bayad. Nag-OT ako hanggang 2 a.m. Nagtatrabaho ko, tapos kinabukasan, tatrabaho ulit ako 9 a.m. Kaya parang, sabi ko, binibigay ko po talaga yung best ko sa trabaho ko. Kasi mahal ko din yung ginagawa ko eh. Mahal ko yung trabaho ko eh. Tapos, biglang nung review sinabi na additional 3 months pa, titignan kung good yung performance ko. Doon lang ma-make sure kung talagang doon ako. So, sabi ko, Lord, napatanong din ako, bakit ganun? Ba't hindi nila nakita yung best na ibinibigay ko para sa trabaho? Pero sabi ko, kung hindi nila nakikita yun, si Lord nakikita yung best na binibigay ko. Kaya po sabi ko, okay, sige, 3 months hanggang January po. Naniniwala ako kay Lord na hindi pa po yun tapos eh. Ongoing testimony pa po yun. Pero naniniwala ako, pagdating ng January, good news ang matatanggap ko. Pagpasok pa lang ng taon. Dahil sabi ko, Lord, nakikita mo yung paghihirap ko. And ito po sa mga disciples, gusto ko rin pong i-appreciate kanina yung mga nag-share ng testimony po nila. Dahil may pinagdadaanan din po sila, pero meron po silang na-i-share. Alam niyo po, yun nga po, yung na-share ni Tito Renan kanina, si Zarina. Si Zarina po dati, before pa man po, kasi 2016 pa lang, nagbubuo na ako ng VG, na Victory Group. Biruin niyo po, 2016 pa lang, 16 years old pa lang ako. Hindi ko alam kung paano simulan. Maraming dumaan na mentee sa akin. Sobrang dami po. Pero because of many circumstances, nawala sila. Lalo nung pandemic po. Siyempre, nung pandemic, lahat online, hindi mo na makakagilap yung iba. And nawala po yung iba. Pero sabi ko, Lord, bakit ganun?
patuloy lang naman ako nagwi-win ng souls. Pero sabi ko, hindi ako mapapagod. May times na napapagod ako, pero sabi ko, Lord, tanggalin mo tong pagod ko. Hindi ako susuko. Patuloy lang ako maglilingkod sa'yo. Kaya kahit ilang beses na akong nag-ulit ng VG, nagpatuloy ako kay Lord. Hindi ko hinayaan na ma-discourage ako. Iniyak ko pa yun nung last year kay Pastora. Nung PL retreat, sabi ko, Pastora, nag-sorry pa ako sa kanya kasi nakaramdam ako ng pagod. Pero sabi ko, lalo ka po pong pagbubutihan. Hindi po para sa akin, kundi para kay Lord. Dahil ang fulfilling po, sabi ko kasi, leader ako pero wala akong nililid. Mentor ako pero wala akong minimentoran. So, sabi ko, hindi pwede. Dapat may bunga ako. Nakakaroon ako ng bunga sa trabaho, nagkaroon ako ng bunga sa pag-aaral. Dapat kay Lord, may bunga din. Dapat kay Lord, may na-impart din ako. So, nung pandemic po, doon pa po kami naging ni Zarina. Kahit nag-iisa lang siya, kahit online lang po kami, every week online po kami, nagbi-video call po kami. Papatuloy pa rin po siya. And noong time din na po yun, may pinagdadaanan din siya. Dumating po sa point na hindi po niya kayang magbiyahe mag-isa. Kaya hatid sundo siya ng parents niya, ni Tita Olive. Pero okay lang, nagpatuloy pa rin siya. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsiserve kay Lord. And kahit na hindi ko siya pa nasasama nun sa church, sabi ko, okay lang Lord, magvi-VG pa rin kami. Okay lang Lord, sharean ko pa rin to. And yung dating Zarina na may anxiety, yung dating Zarina na takot humarap sa tao, makipag-uusap sa ibang tao, nakikita na po natin kumakanta dito sa harap. Nakikita na po natin may sarili na pong disciple, may sarili na pong minimentoran. Nagbunga. And ako po, yung paghihirap ko, yung pagbibigay ko ng best para kay Lord, nagbunga din. Ayan po yung mga menti ko ngayon. Di ba? Sobrang sarap po sa feeling na yung mga menti ko po ngayon, actually po, hindi po sila maaarte. Ano lang po sila manamit, talagang sosyalin. Pero alam niyo po ba, pag nag-VG po kami, kahit pansit canton lang, masaya na sila. Gaya-gaya kami sa Marvelous eh. Kahit na tusok-tusok lang. May times pa nga na magyayaya ako sa labas. Mag-chat sila na, Nay, wag ka nang gumastos, Nay. Dito na lang tayo sa bahay mag-VG. Ang sarap po sa feeling nun. Kasi sabi ko, Lord, dati pinagpe-pray ko lang to. Dati, hinihiling ko lang yung, pinaghihirapan ko lang yun. Pero ngayon nagbunga na may mga mente ako na basta makapag-VG kami, makapag-sharean kami, okay na. Kasi busog na sila sa salita ni Lord. And naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin, ganun din ang hinahangad. Na lahat ng pinaghihirapan po natin ay magbubunga. Lahat po ng pag-best na binibigay natin kay Lord, actually hindi nga pinaghihirapan. Dapat pag tinitignan natin si Lord, yung kung ano yung binibigay natin yun, hindi paghihirap yun. It's giving our best effort. Yung para sa Kanya, yung binibigay natin. Asa po kaya sa feeling na makita or makasama yung mga mga kasama sa church na nakikita natin sila laging glad, laging excited na magpuri kay Lord. Laging excited na mag-worship kay Lord. Kasi po, kahit na marami silang pinagdadaanan, hindi nila hinahayaan na ma-stop yun. Kaya po, sobrang blessed ako po mismo. Thankful po ako sa inyong lahat. Dahil alam ko po, and lalo na po sa pastors ko, Pastora si Pastora Jay at Pastor F. Thankful din po ako sa kanila. Thank you din po sa inyo dahil alam ko po, isa po kayo sa mga pinaguhugutan ko ng lakas. Dahil alam ko po, may pinagdadaanan tayong lahat na problema pero nagpapatuloy kayo kay Lord. Kaya po, as we face suffering with hope and keep going with determination, we're taking part in an important ministry. We have the chance to do our best in serving God by lifting Him up through our suffering and our service. Napaka-importanting ministry po yung ginagawa natin sa pag-face ng challenges natin. Napaka-importante dahil alam natin na despite meron tayong pinagdadaanan na paghihirap, we choose to be uplifted by God. We choose to ask God for help, for strength, and we choose to serve God in the process. Kaya po, sa middle ng test, in the midst of the test, and when we experience trouble, instead of trouble, let's believe in God's plan. Instead of exhaustion or feeling exhausted, let's engage in prayer. Instead of surrendering, let us show courage. And instead of stopping, let us take action. Kaya, thank you po and glory to God po.
Amen. Thank you. Annie, sa preachimony, katawagin po kasi namin ito ay preachimony. Preaching na kasamang testimony. Yan. So, tama po yun. Yung test po ay test lang naman po talaga yan eh. Di ba? Pag mga estudyante, pag nag-test po kayo, hindi naman nyo agad alam kung ano yung tanong. Pag nandun lang kayo, magugulat kayo, ganun din po yung mga circumstances, problems eh. Wala naman po talagang, minsan wala namang warning, wala namang sinasabing, talagnatin ka ngayon, mawawalan ka ng pera, bigla lang dumarating. Pero remember, kapag estudyante ka at may test, doon na susubok yung knowledge mo eh. Na meron ka natutunan, meron kang wisdom na nandyan. And at the same time, pag ikay kristyanong estudyante, nandoon yung prayer na, Lord, paalala mo sa akin yung mga bagay-bagay, mga pangako mo. Kaya nga, sa test, lalo kang magpakita ng best. Sabi nga, yung test ay magiging testimony like what Annie shared to us tonight. Tayo po natin tawayo. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi ba pipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Lubos ang akin, ang buhay na laan, para lamang sa iyong kaluguran. Di man kita kayang hingitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamahirap. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito.
Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala kung agalakan. Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Yes, hallelujah. Sabi nga sa bawat test po natin, ang panalangin po natin, Lord, kahit sa pagsubok na ito, maluwalhati ka, kahit sa pinagdadaanan ko ito, maitaas ka. Yung test na ito, Lord, gawin mo pong testimony. Gusto ko, Panginoon, ipahayag na sa kabila ng pagsubok, meron kaming Diyos na nagmamahal, Diyos na buhay, Diyos na kumakalinga, at nangakong hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Pinuno mo kami, Panginoon, ng galak sa puso. Pinuno mo kami, Panginoon, ng kalakasan sa mga awitin, sa mga testimony, Panginoon, sa message, sa preaching morning, isinare kanina. Salamat, Panginoon. Ito po'y nagsilbing panibagong lakas sa amin. Dahil lahat naman po kami may pagdadaan ng pagsubok, may problema. Pero ang pagkakaiba, Panginoon, kapag kami nagtiwala sa iyo, naniwala sa iyo, Panginoon, sabi nga sa mga anak mo, Panginoon, all things work together for good. Lagi lang po naming hanapin yung ano ba yung good sa kabila ng bad situation. Kagaya po kanina, sabi nga sa test, meron pa ring best. Kailangan lang, Panginoon, nakakonect kami sa iyo. Kailangan lang, Panginoon, talagang bilib na bilib kami sa iyo. At naniniwala kami, yung plano mo ang higit na mahalaga, higit na maganda, Panginoon. At yung plano po namin, hindi po ito ang higit sa lahat. Kaya kung may mga discouragement, meron kami mga naranasan, Panginoon, lagi lang kami tumingin, Panginoon. Kung ito, Panginoon, ay hindi mo kami hayaan laging nandun sa ganung sitwasyon. Aalisin mo kami, or ile-leveling up mo kami, or bibigyan mo kami, Panginoon, na matinding wisdom, direction, na kung saan makita po namin, tunay nga, Panginoon, kay buti mo, kay galing mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa aming munti paghiwa-hiwalay, ingatan mo po ang bawat isa at dalhin po namin ang napakagandang karanasan tonight. And maging sa mga nasa live stream, Panginoon, iparamdam mo, Panginoon, na matinding blessing mo sa bawat isa kanila. Ngayon, tanggapin natin ang pagkapanan ng Diyos, ang kanyang pagkalinga, ang kanyang pangako, ang kanyang kapayapaan, kalakasan, biyaya na walang hanggan. At ating pasukin ang mga pintuang binuksan na niya para sa atin. Pamagitan ng ating pananampalataya at paniniwala na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, at hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pabayaan. At tayo patuloy magtiwala sa Kanya na sa bawat araw, bawat oras, bawat minuto, siya'y nakasubaybay sa atin. Kaya humayo tayong taglay ang ating patotoo na mayroong Diyos na buhay at mayroong tayong lakas na nagmumula sa Kanya. In Jesus' name, Amen. 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 Muli, magandang gabi sa inyo natin lahat. To God be the glory.